Kaya mga DDS, tigil-tigilan niyo na yung, pag-iimahinasyon ninyo na makukuha ninyo ang suporta para sa destabilisasyon sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos ho, mga kababayan. Okay. Ngayon, dinaanan ko lang yan, alisin na po natin yan. Naku, rumekta na po agad tayo dito sa isang anak ni Duterte, mga bossing. Bakit po? Eh, si Boy Saksak may sinasabi po, kinakalaban si Rapi Tulfo, mga boss Chipamo, sir. Oh, kilala niyo po si Boy Saksak? Ano? Kung maaalala niyo po si Boy Saksak, ito yung nagalit, no? Yung nagalit, eh, hindi ko alam kung ano yung dahilan, pero nakita ko, sinasaksak, yung sinasaksak ng pabaliktad po yung ano, yung bugaw daw. Ano? Eh, ewan ko, nanongga-nongga o si Pulongski do sa above, ano, tapos nung medyo mainit na ang ulo, siguro hindi trip yung babae or whatever, kung ano man ang dahilan po. Pero ito lang po, mga kababayan, nang nakikita ko, sumasaksak ng patalikod po, mga bossing, no? Ayan, binabanatan ni Pulong Duterte si Rapi Tulfo. Ano po ngayon, sasagot si Rapi Tulfo diyan. Sabi ni Rapi Tulfo kay Pulong, "Oh, Pulong, pumunta ka na lang doon sa action center ko." Alam naman po natin, mga kababayan, hindi pa po senador itong si Rapi Tulfo, eh meron po talagang himpilan tama ba, himpilan? O yung action center, tinagalog pa kasi. Pwede naman yung action center. At doon po talagang pumipila yung mga kababayan natin upang humingi ng tulong doon sa Rapid Tulfo in Action, RTIA. Ano po, talagang hindi naman po natin maikakaila, mga bossing. Madami ang natutulungan din po ng Rapid Tulfo in Action, mga bossing, no? Makikita mo, sabi niya dito, makikita mo hundreds and hundreds every day nagtitiwala sa akin. Sa'yo meron ba, kay Pulong? Makitaas nga po ang kamay ng mga nandyan sa comment section na nagtitiwala kay Pulong Duterte. Ano pagtitiwalaan mo dito? Baka biglang magkatopak 'to, eh, bigla ka ng saksakin pabaliktad. 'Di ba? Ano ba ugatan ho niyan, mga kababayan? Eto, sabi dito sa balita ng Hello Pinas, buwelta ni Tulfo kay Pulong. Mariing sinagot ni Senador Rapi Tulfo ang pahayag umano ni Davao City Representative Paulo Pulong Duterte na tinawag na pang-away pang-away-asawa lang ang kanyang trabaho sa pagresolba ng mga reklamo sa ay, wala naman pala kuwentang bumanat kasi naman ito si Pulong Duterte. Pang-away-asawa wala naman pala, kaya naman pala, eh, 'no? Oh, sa isang panayam iginiit ni Tulfo na malawak ang saklaw ng kanyang public service, 'no, hindi lamang limitado sa mga usaping domestic at mag-asawa. Oh, meron pong mga natutulungan, mga kababayan. Wag tayong plastic. Totoo, merong mga natutulungan kagaya po nung mga nai-scam, yung mga tao na like example, ano tawag doon, na yung hindi binayaran tinakbuhan na, hinahabol, 'di ba? Oh, hindi yung parang si dito nga kay Boy Saksak nga wala ngang kaganyan-ganyan, eh. Wala tayong mapala kay Boy Saksak, mga bossing, ang lakas pang ng loob na bumatikos. Oh, para sa impormasyon ni Pulong at mga taga Davao, marami na po akong mga na-solve na mga problema sa Davao na imbes na lumapit po sa kanila, ay oo nga, oh yes, tapa, 'no? Oo nga 'no. Biruin mo taga Davao ka. Dapat ang una mong lalapitan, tatawagin, papasaklolo sa mga Duterte. Eh hindi, rekta kay Rapi Tulfo do'n sa ano, Rapi Tulfo in Action. Eh sampal nga naman pala talaga 'yun sa mga Duterte, lalo na dito kay Pulongges, Yotman. Oh, nandiyan ba si Pulongges Yotman? 'Di ba? Para sa impormasyon ni Pulong at mga taga Davao, marami na po akong na-solve na mga problema sa Davao na imbes na lumapit po sa kanila, pumupunta po all the way from Davao at nabibigyan ko ng solusyon. Ang lakas naman din kasi ng loob ni Pulong, 'di ba? Magsasasalita ng ganyan tapos wala naman siyang mga um,
pangtapat doon sa mga ginagawa ni Rapi Tulfo. Binanggit din niya, sabi dito, binanggit din niya na may mga reklamo mula sa iba't ibang sektor, ah, mula ano yan, sandali, labor disputes, community problem na matagal nang hindi nare-resolba hanggang sa ibang lokal na issue aniya natutugunan sa pamamagitan ng kanyang tanggapan. Correct ko yan. No? Dagdag pa ng senador, may ebidensya umano ang kanyang aksyon sa pamamagitan ng kanyang YouTube channel na may hundred of thousands cases resolved. Tsaka pinupuntahan talaga nila po, no, mga kababayan? Oh, I am Batman. Pulong, pumunta ka na lang doon sa action center ko. Makikita mo, hundreds every day. Hindi mo mapapapunta yan? Hindi ho. Kasi alam na natin mga Duterte, mga kababayan, puro ano lang yan, puro pamboka lang po yan eh. Kagaya na lang, kagaya na lang ho mga kababayan ni Baste Duterte. Di ho ba? Yung kay Baste Duterte, ang lakas-lakas ng loob maghamon. Hanggang ngayon ho mga kababayan, wala. Ni isa doon sa kanyang hinamon, wala pa siyang pinupuntahan. Wala pa siyang ginaganapan. Si General Nick Torre. Di ho ba mga kababayan? Bubugbugin daw si General Torre pag nagsuntukan. Ayun, nilatagan siya ng ring, boxing ring. Hanggang ngayon po, wala pa din. Hindi na nagsasalita si Baste. Si Madriaga, hinamon din no mga kababayan. Anak ng putik na yan no. Napaghahalataan ng mga Barbie ho, mga bossing. Kaya po, yung kanilang mga tagasunod, mga fans nila na mga tinatawag na mga DDS, ganun din po ang galawan. Barbihan din po ang galawan, mga kababayan. Di ba? Oh. Ay, nako. Eh, wala na tayong magagawa dyan sa mga Duterte. Puro na lang po yan. Simula po mga kababayan, simula nung nawalan sila ng kapangyarihan. Ibig ko sabihin, simula nang hindi na sila ang may hawak sa pinakamataas na kapangyarihan, nagkaganyan na po yung mga yan. Lalo na po, naiimbestigahan siguro yung mga di umano na mga ilegalidad na sabi mga negosyo nila. Di ba? Ngayon, mga kababayan, nadako na din po tayo dyan. Pumunta na din po tayo dito kila Mike Defensor. Na alam naman natin, no? Etong sila Mike Defensor, buntot nitong mga ito, nung mga pinaggagawa ng mga ito, yung impeachment ng Vice Presidente ho. Di ba? Yung impeachment ng Vice Presidente. At alam naman po natin, mga kababayan, na ang lahat ng po ito na pinaggagawa nila, na panggugulo nila sa Senado, isa lang po ang dahilan yan. Upang maudlot at magulo yung impeachment laban sa Vice Presidente. Wala na pong iba, mga bossing. Pati po yung mga maleta na yan. Pati po yung peke na Blue Ribbon Committee nila Marcoleta, mga bossing. Yan din po ang ano niyan eh. Yan din po ang dahilan niyan upang magulo, malito, no, maudlot ang impeachment ng Vice Presidente po, mga kababayan.